Mayong gabi gid mga viewers naton kag mga suki naton diri sa aton programa You and the Law. Of course, ining aton programa every Sunday, no? And hopefully we can start every 7 o'clock in the evening. Ang problema lang kung isa medyo may mga technical problem kita, gina-adjust pa nato ng tanan, kag may mga ginabuhat pa kita, no? Parte man diri sa aton opisina sa akong trabaho as private law practitioner. Now, subong nga gabi, of course, is a Sunday. Kag subong ang attack na subong is 7:56, no? So, almost 8 o'clock na kita. But after this, malukso kita karon sa aton programa nga alas 9 nga mag-titled Mga Kabutigan ni Plaridel Nava. But that will be at 9 o'clock tonight, no? Subong nga rin kita diri sa atong programa You and the Law kag naga-broadcast dire kita direct from Cafe La Guerta at Oyster Point Car Wash, no? Diri na hamtang sa Hibaw-an Norte, Mandurriao along Circumferential Road. Kag kilid lang gid sang flyover. Kung gusto nyo magpalimpyo sang inyong salakyan nga malami, mahamot kag malimpyo gid, dira kamo sa Oyster Point Car Wash. Dira na hamtang sa Hibaw-an Norte along Circumferential Road. And of course, while waiting, ang imo nga ano ka pa sang imo nga salakyan, may mga combo meal sila dira nga ready to eat. Ma-order ka lang, in a matter of few minutes i-serve na sa imo, mainit-init pa. So, and of course, I am personally proud to offer to you sang Cafe Luwak, no? Ang luwak na nga cafe, ang seeds siya sina, ang beans siya sina, ngin bakal ko pa na direkta halin sa Vietnam, no? Coffee Luwak. And every time I have my coffee there, amo na ang Coffee Luwak ang ginainom nato, no? Dira sa Cafe La Guerta at Oyster Point Car Wash, no? Subong nga aton tupiko party ini sa ginchat sa ato, no? Sa isa ka friend man naton, nagpangayo siya sang advice sa akon kay ang may bata siya sini sa pagka-intindi ko bla Adam, may bata siya sini nga naga-eskwela sa elementary. Tapos do nag-aaway blas-lasing bata sang isa man ka parent, no? Ano bala ang paghimuon naton bilang ginakanan kung ang aton nga mga bata nga mga minor de edad ilabi na gid kun sa elementary ginabuli sang pareho yaman nga classmate, or worse ginabuli sang nanay sang or tatay or ginikanan or bantay sang isa yaman ka classmate. May nag-text sa aton sang nagligad nga adlaw last week. Kag naghambal siya, no? Gusto ko gani ni gid na pagwaon ko gid bla Adam kung ano tong ginhambal sa ako. I will not mention the name, pero may gin-text siya sa ako, ari ang gin-text niya sa ako, no? Gin-chat niya sa ako. Di lang, excuse me. Ari ha? Hindi man makita hindi makita sa atong screen, no? Hindi makita gina screen sa akon. Basahon ko ha. Attorney, pwede bala ako makapangayo sang amo nga video o pwede kaya mareklamo nga naghambal sa ako na regaling una niya. Niya, good day, Attorney Dan, no? Isa mo ako ka-followers sa FB page mo. Pwede ako makapamangkot, may isa ka parent bala sa amon school nga ginhambalan niya ako nga damo daw siya video sang bata ko nga nagapang-away. Then nag-ask permission ako sa iya kung pwede nga makapangayo ako sa amo sina nga videos. Ang sabat niya nga hindi naman daw iya ang videos, bali nadala lang kuno akon bata sa videos, no? Nga nakuha sang isa ka parent dira sa ilang nga eskwelahan pag-away nila. Ang pamangkot nga, attorney, pwede bala ako kapangayo sang amo nga video or pwede ko siya mareklamo nga naghambal siya sa akon nga damo siya videos pero sang ginpangayuan ko wala na siya may ginhatag sa akon, no? Attorney, ano ang basihan sang pagbuli sang bata, no? Sa school, normal lang bala, attorney, nga mag-i-grab niya ang classmate sa collar nga wala sala, then hampakon niya ang butt
Tapos, gasign siya middle finger sa mga classmates niya. Halos adlaw-adlaw, nagapangaway. Part lang bala sang growing up ang sang bata, he is already 7 years old. No? Daso ng continuation pagid. Attorney, hindi na akon bata ina sang naghambal sa akon, nga damo siya kuno videos, bata kuno sang pag-away sa akon bata. No? So, ining mga pamangkot nga gintek sa aton, isa ini kananay nga nag-chat sa akon diri kag nagapangayo sang legal advice. Of course, I will not mention the name, no? Ang pagkaintindi ko nga may bata siya kag ang maestra sang bata iya nga 7 years old, most probably either kinder ini siguro Paul o kon grade 1 nga ginabuli sigurong bata iya sang isa ka bata. Pero naghambal man siya ngang teacher sang bata niya, naghambal nga nagapangaway ang bata iya kag may video. Kag kuno anay pangayoon niya sa maestra niya, ti kung matuod na ngang bata ko nga nagapangaway, palanta ba ko sing video. Nagsabat ang maestra ko no nga ti wala ako ipakita sa imo, kay ginpakita malang sa akon sang isa ka parent nga ang imo bata amo ang nagapangaway. So ang aton masabat sa aton kag ma-advise naton sini sa nagaplamati subong sa aton bilang isa ka ginikanan. Sa imo pamangkot, ma'am, kung bala makareklamo ka nga hindi mo makita kag ang video, una sa tanan na in good faith i-consider naton ang maestra nga ara man siya, in good faith man siya. Ako mismo, although wala man ako didto, pero ako nagapati kay mahapos inapatihan nga base ginpakita lang sang parents sang isa ka bata ang video nga ang bata mo among nagpangaway. So the teacher merely called your attention nga may nakita siya nga video nga ang bata mo ang nagapangaway. I don't think nga ang teacher nga na ma'am may malis ang paghambalya sa imo. Maybe it was only for the purpose of informing you nga amo ni ang ginhimo sang bata mo, no? But however, on the other hand, ikaw mismo naghambal ka nga ang imo man bata ginabuli man, no? So that is also a concern that you have to deal with, no? Hindi man ni pwedeng ang bata naton kapimpa kun minor de edad, very tender age of 7 or 8 years old, ibuli lang sang maestra o ibuli sang ginikanan sang bata o kung ibuli man siya sang pareho yaman nga bata man, either classmate niya or schoolmate niya, no? So these are the things nga dapat i-deal ginaton pirmi dayon kag aksyonan, no? So mabalik ko sa nag-chat sa akon, let us consider the teacher nga concern lang siya sa bata mo. So nga nagpangaway. Then siguro ang imuon mo, ma'am, ang mag-suggest ko sa imo is not yet to go to court, no? Hindi ka anay magkadto sa abogado kag mag-akusar kung sinong i-akusar mo. Of course, you can always seek legal advice. But if you seek my legal advice, ang mo man ang pagkaintindi ko, unahon mo gid kung nagapanugid ang bata mo sa imo nga ginabuli, do not waste a single day to take action. Immediately, you go to the school and then approach the teacher or the head teacher, if not the principal. Kung may ara sila guidance counselor, mas manami kay kadto ka sa guidance counselor kag isugid mo ang ginasugid sang bata mo sa imo. Okay? Kag the guidance counselor will of course most probably will call the teacher and then ask the teacher kung ano gid ang natabo. So in that case, anong gina-expect naton? Ang gina-expect naton nga ang guidance counselor by way of asking the principal or guidance counselor will directly send a notice of invitation to the parent of that child, no? Bali ang nagbuli abi sa bata mo kag ikaw man mismo to come on an appointed day and time para nga masugalanunan ang kabataan. Balan mo ining mga kabataan naton. 6 years old, 7 years old, 8 years old, Paul, 9 years old. Wala gini sila yasang unsakto pa nga sa isip. Kung isa makalantaw na sila TV, abi nila
o sine nga may inaway kapimpa subong may mga video games nga daw inaway amo nang ginahimo nila. This is the very reason why when these kids below 9 years old ma-commit sang crime, totally why sila liability. As a matter of fact, gin-increase na gani sumbong sa mga minors. Of course, di naman kita kumporme kay pati 17 anyos siya, may consider mo nga minor nga masuspend ang penalty. But I would agree nga kung below 12 years old, ina sila way pa na sa husto nga pinsar. So the best thing that you should do is to use the teacher or the principal, ask for their intercession, and then call the parent of that child nga nagabuli sa imo nga bata para nga mag-atubangay kamo sa opisina sang principal o kon sa opisina sang guidance counselor. In this case, you save time and money than you immediately proceed with the filing of a case in court. Kay sigurado mabayad ka gid sa abogado kunara na sa korte ang imo nga asunto. But then if you can do anything or something nga masettle on that level, the better, no? As a matter of fact, hindi man ni alien or stranger ako Paul sa sininga incident. There was also a time nga si Jovico Paul daw ginbully man siya sang isa ka schoolmate niya nga higher grade sang sa iya, no? To mention the school, it's San Agustin. I think si Jovico was first year high school, tapos first year high school, mga 13 years old ka pa lang, Paul, no? Ang nagabuli sa iya, I think daw second year high school, and there is this group nga ginabuli siya. Nagapanugid siya kay mama niya, kay si mama niya nanugid sa akon. Nga siling niya, kung isa bala magsaka sila, kung magsinugat anay sila sa hagdan, kung diin siya nga side, ginalambatan siya sang bata nga na. So, pagtapos daw ginapakog siya siguro, no? Amo na, wala man siya kuno nga gin physical pero daw ginasimo-simo siya bala. So, what my wife did, what his mother did, was to go to the school and then gin-complain niya inauna sa teacher, sa principal, tapos ang principal ginpatawag ang teacher, kag ginpatawag man ang bata nga na sa iya nga advisor. Then after that, ginset ang hearing nga ma-attend man ang ginikanan sang bata. No, well, it is true nga high school na sila. Ang si Jovi Coabi at that time was 13 years old. Ang nagabuli sa iya maybe 14 or 15 years old. But then pareho malang ni sila nga mga minor, no? So nag-abot ang ginikanan, nag-abot ko nung tatay, ara man ang akon nga asawa, mother sing bata ko. And then nagprangkahanay sila sa opisina sang principal. And ginadvisean sing principal kag ang ginikanan man sang lalaki nga to, sang bata nga to, nga hindi na magliwat. So after that, Paul, wala naman may natabo. And nauntat na to tanan. You see, sa nag-chat sa akon nga ini nga programa, ang legalidad will only come later on, no? Do not first take action nga mangita kagid abogado o ma-file kagid sing asunto, because there are venues where you can ventilate, no? Kag ma-stress out mo ang ini nga nga problema para matagaan mo kag maproteksyonan mo ang imo nga kabataan. Later on, kung hindi na gid magwanta, that's the time you file a case, no? Kag nabalaan naman naton nga kon ang bata makahimo sing sala kag may civil liability, ang ginikanan amo mangyapon ang may liability, no? So sila ang ginikanan amo ang mabayad. Sa mga ginikanan naman sa eskwelahan, always advise your children nga not to bully, no? Kay kung isay ng bata bla Paul nga nagabully, may problema na sa panimalay nila. Or kung wala gid man problema, basta ibala nakita iya lang sa mga sine, nakita iya sa TV, nakita iya sa mga inang games bala Paul. Tapos kung isa may mga batos-batos pa ang mga classmate niya, sige bla kuha na siya. Dumduman mo to sa unang case, atong bata nga daw kabalo to sa taekwondo, nga ginpang sa puti, atong nga ginpang sa puti sang uli nabalaan sang ginikanan niya, naglalain gintong ginikanan niya kay wise la kabalo nga ang bata yagli amuna.
no? Kahit siyempre wala man sa kaintindi. I think he was 16 years old at that time na gani. So naglalain to gininulsa lang kag naguntat ginto ang bata kay tungod hindi na siya kasarang sang magbaton sang hanos sa iya sa social media, no? Magina-post mga itsuraya, mga distorted ya nga mga guya, tanan-tanan. So ini dapat hindi na naton ini pagpalabot diri, no? While there is an anti-bullying law, ang una gid naton nga panumdumon nga kung may problema sa eskwelahan, ang ginikanan nga tutong maestra. So the first person that you have to talk to is the advisor of your child, and then after that you talk to the principal, and eventually mang principal na mapanawag na sang both parents to settle the matter. Kung hindi na then that's the time you look for a lawyer. Kung ma-file ka mo na sang mga kaso, kung hindi na, so amo na. Kaya kung hindi gina mag-settle, sigurado ako that the school will take action nga hindi na suspendyo na ng bata nga na kag hindi na pagpa-eskwelaho na no? And while hindi ina usual nga nagakatabo, but then again kung damo nang nagareklamo kag troublemaker ng bata nga na talaga she might be suspended or expelled from that school, no? So I think natagaan naton ang aton nga nag-text sa aton nga sang advice nga himuon niya unahon gidanay sa eskwelahan, no? Siling niya pa sa aton, Attorney Dan, ang iloy sang bata manami gid bala mag-twist sang istorya, ginapagwa niya bala nga ang bata niya inosente. Bisan classmate namon bata sang hindi na ko mag-una na ang iya ginahambal, thankful gid ako nga naka-follow ako sa page mo kay pangayuan ako sang tikang kun ano dihimuon ko. So sige ma'am, no? Welcome gid, no? Initial nga mga reaction ina sa nanay. Balan mo kung ireklamo mong bata, ang una gid pol nga ma-react ang nanay kay mambal gina siya buot niyang bata kuway ni sala, because that is the natural reaction of my mother. Bisan sala pa na sing bata ya una gid madipinsa, but later on she will realize nga sala gid man ang ginimo sang bata iya, and maybe gina-advise niya na ang iya bata. But never be surprised, no? Kung ang una initial reaction sang nanay nga bisan may sala ang bata, iya proteksyonan niya gid, i-deny niya gid ina, i-twist niya pa maybe ang sugilanon, but that is being a mother, no? May mother figure ka may mother figure ka nga mabulig ka gid sa bata mo. But eventually, if she will be made to understand, then ma-advisean niya gid na ang iya bata. But then again, ang advice ko sa inyo, first, in the level of the school principal, isettle nyo ina or the counselor, the school counselor nyo, student affairs, para nga masettle ina dayon. And my advice, do not waste a single day. Especially kung ang bata nyo elementary or high school, do not waste a single day. Immediately get in touch with the teacher, immediately get in touch with the principal, and do something about it, no? Para nga maagapan dayon kay demoralizing na sa bata. Every time nga rin, pagagwaon mo pa na karon mga isa duha pag ito kadlaw, ginabuli na siya, sakit na para sa psychological aspect sang bata, not only physical. So amo lang ma-advise naton sa aton nga nag-chat sa aton, no? Kag sa aton nga mga listeners, ginahambal ko sa inyo nga kung may mga ara pa kamo nga mga problema nga pareho sini, you can chat me. Hindi ko lang pag-imensionar ang ngalan nyo para nga matagaan ta kamo diris, no? Sang nagakaigo nga advice nga basi makabulig pa man sa inyo, no? Ang madason naton nga isa pagid ka tupiko naton diri sa aton programa nga You and the Law, parte ini sa fugitive from justice nga aspeto. Duha kasi at least may ara nga two major classes sang kinds of fugitives from justice. Ang isa ka fugitive from justice nga ginatawag nila, inang fugitive from justice ka because ginfailan kasing asunto, na convict ikaw,
na priso ikaw pero nakapalagyo ka. O kung wala ka pa na priso, na convict ka na, nag-final na, hindi ka na magpadakop, kay prisuhon ka tani, hindi ka na magpadakop. So, you are fugitive from justice because you escape or flee from the authority of the court or of the law. So, you will be considered as fugitive from justice. Ang isa pag kaklase sang fugitive from justice is, like for example, ginfailan ka sang asunto sa fiscal's office, nagsaka ang information, may warrant of arrest ka na, pero wala pa hearing wala ka pa na-convict pero may warrant of arrest ka na, hindi ka na karon makita, kay nagaplagyo ka na. So, hindi ma-serve sa imo ang warrant of arrest, kay nagapalagyo ka. That you are also a fugitive from justice. So, duha, either nga may final judgment ka, nga mapriso ka na, masintensyahan ka na, nagpalagyo ka, hindi ka magpadakop, or wala pa sa final judgment, may warrant ka pa lang. Ngayon pangita ka, hindi ka na mag-submit sang imo nga self sa korte. Now, ano nga ang gin-deliberate naton ini ang topic nga fugitive from justice? May nagakatabo abis ini nga ginadisintitle sang diretso ang isa ka tawo kung siya i-consider nga fugitive from justice. This is what you call fugitive disentitlement doctrine. Like for example, kung ikaw fugitive from justice, hindi ka entitled sa mga diretso sang isa ka akusado. Like for example, ginpasakaan ka asunto, kriminal, ginresolve sang fiscal's office, ginfile ang information sa korte, and that naghambal ka nga ay warrant of arrest ka, ambal sa korte, no bail recommended. Di ka kapiyansa. Now, makapiyansa ka man at the initial stage, bisan no bail recommended, kung makafile kasing petition nga is fix ang bail sa imo. But when a bail, you will be granted bail, kilanlan mapakita mo sa korte that the crime is bailable, that the evidence of the prosecution is not strong. So, the prosecution will be allowed to present evidence to show that the evidence of guilt kontra sa imo is strong para nga i-deny ka sa bail. Ikaw naman you have to present also evidence to show nga the evidence against you is not strong, kag capital offense ang charge, and the evidence of guilt is strong, para nga makabail ikaw. Now, in the meantime, may warrant ikaw. So, mahiring ina. Sang una, nagakatabo, nga may naga-file sang petition to fix bail. May warrant of arrest. Pag warrant of arrest, hindi ka magpadakop kay no bail recommended. So, manago ka. Ang imuon mo anay, ang balon mong abogado mo, ng attorney, file ka to anay petition to fix bail para nga kung ma-fix ang korte, ang bail, let's say, bisan pila pa na ka milyon, basta ma-fix lang, mapiyansa ko para nga hindi lang ako mapriso kung mag-surrender ako. Now, sa nambal na naton, may fugitive disentitlement doctrine. Ini nga doctrine, ginahambal, nga kung hindi ka, for example, abi karon, kung hindi ka mag-submit to the jurisdiction of the court, you cannot ask for any relief. In other words, kilanlan, kadto ka na sa korte, surrender ka na sa korte, and then that is the time that the court can entertain whatever relief you are asking for. So, imo karon hindi ka mag-surrender kay may warrant ka, kay kung mag-surrender ka mapriso kagid, kag no bail recommended, kag matiner kagid sa prisuhan, mientras tanto ang imo petition to bail ginahir pa o ginatrial pa. So karon nagalibog ang ulo mo nga hindi pwede nga ma-file man lang kuya anay petition because anyway hindi man ako mag-testify kay it is the prosecution ang fiscal man niya ma-present sang ebidensya to show
that the crime charge is for capital offense and the evidence of guilt is strong. So sa una, gina-allow depende sa korte. There is no, to me, I do not know of any hard and fast rule for the court to refuse to entertain your petition unless you surrender. Kaya may mga korte sang una ya, nga bisan wala ka kasurrender pa, ma-entertain sila ya sang petition mo. Dumduman mo to sang una ang kay Senator Lacson, nga kundiin ginpasakaan siya. I think that was Kuratong Baliling o kon kay sino nga nito nga Dashier Balak Corbito case, nga double murder case, nga ginpasakaan si Senator Panfilo Lacson. Nanago si Senator Panfilo Lacson, pero his lawyer filed a petition to fix bail or dismiss or quash the warrant of arrest and quash the information. Now, kalabanan nga mga West, hindi magsugot sina kay nga siling niya, you're entitled. You're not entitled unless you surrender. Pero si Lacson at that time wala nag-surrender. So, ginimo lang, file ni Lacson sa abogado ya, eventually, gin-deny, may warrant of arrest siya sa RTC, nagkanto siya sa Court of Appeals, and it took some years, no? I think 2 to 3 years nga na-resolve ba to? Nga nagapanago lang anay, nga nagapanago si Senator Lacson, Panfilo, di pa to sa senador. May mga balita pa gani, Paul, nga diri man lang si gali isa, somewhere diri sa Iloilo nagapanago. Di ba? So, until such time, nga ang Court of Appeals nagpapanaog sang desisyon, nga ginkwash ang information, ginkwash ang warrant of arrest. But generally, medyo siguro tungod nga si Ping Lacson ka man, ginalaw to. But generally, the court will not entertain your petition kung hindi ka mag-surrender. Unlike sa kay Lacson, nga bisan wala siya nag-surrender, the Court of Appeals entertained that. But as I have said, we cannot also question the decision of the Court of Appeals whether to entertain it or not. Because there is no hard and fast rule as to the matter nga kung may pending case and you question it, kilanlan masurrender ka gid, wala man. Ang ginatawag ni is fugitive disentitlement doctrine. This is just a doctrine, no? It depends on the court under the prevailing circumstances to determine whether they will proceed hearing your petition or your reliefs that you're asking for, despite the fact that you do not submit yourself under their jurisdiction. But generally speaking, may ara gid kita nga gina-observe fugitive disentitlement doctrine. Nga kung mag-file ka reduction for bail, mag-file ka petition for bail, gina-question mong information, gina-question mong tanan, hindi kaya kapanago because the court can require you anytime, magambal abi karon, patindog ang abogado mo to for hearing. Your Honor, I respectfully appear for Juan de la Cruz. Counsel, I am the counsel for the accused, Juan de la Cruz. Mambal ang judge. What is your pleasure, attorney? Mambal sa, Your Honor, we have filed a petition to fix bail because may accuse muna. There is yet no opposition coming from the prosecutor. So we asked for a reduction of the bail or fixing of the bail. Mambal ang judge. Pwede mambal the judge. Where is the accused? If the accused is not surrendered or the accused is not present in court, the court can require that accused to be present before the court proceeds with the petition to bail. So, depende sa judge. Kaya pwede man niya magambal ang korte, you present first the accused. You are petitioning that the information be quashed, that the warrant of arrest be quashed because the arrest was illegal, because you are praying for the fixing of the bail, kay wala warrant of arrest, no bail recommended. Where is the accused? Call the accused, tell him to be present in court because
If he does not appear and submit himself to the jurisdiction of this court, the court will not grant any relief he is asking for. Can the court do that? Answer is yes. But on the other hand, can the court allow your petition to bail proceed without requiring the attendance of the accused and only requiring the prosecution to present evidence to prove nga you are charged for capital offense and the evidence of guilt is strong? Can the court allow presentation of evidence even without the accused surrendering? I think so, because there is no hard and fast rule on this. While this is a doctrine of fugitive disentitlement, the court in certain cases allows it. Kagangaton nga ginhatag sa inyo nga example, amo na to ang example sang natabo sa kay Ping Lacson sang una nga may warrant of arrest siya nga no bail recommended. So, but can the court refuse to entertain your petition unless you surrender yourself? Answer is yes. So, hindi ka mo hambal nga unfair ang court kisang una ginalaw niya man nga mag-proceed ang case, ang petition to quash the warrant of arrest bisan wala pa ka-surrender si Ping Lacson. Ako niya hindi gid saya kay gusto niya pa surrender niya gid kuanay, no? So that is of course discretion of the court. Depende na niya sa korte kay ang judge sa mong nagabasa sa factual circumstances. So depende sa korte kung i-grant niya kung hindi. Either way, the court may rule on your motion. Either pabor sa imo o kontra. If you're not satisfied, you can go up to the higher court for purposes of appeal. Is that correct or wrong? To me, it's either correct or wrong. Acceptaron ta if that is the judgment of the court. We may criticize the judgment, but we have to criticize it politely and respectfully. After all, there is no court that is infallible. Wala sing korte nga perpekto. Like anyone else, it makes mistakes. But then, kung amoy na, bisan sala na, kay order ina sang korte, patihon ta. Bisan sa panumdom ta nga sala. Because hindi kita maghambal nga perpekto ang korte. No? Perpekto gid. Wala. Even the justices of the Supreme Court, kinsi sila kabilog, may mga gina-resolve sila nga asunto ara dira. Hindi gani sila kung isa ka unanimous. Oftentimes wala ni sila ga unanimous. May ara gina nga dissenting opinion. Ang butuhay 7-8, 10-5, 10-3, 8-5, 8-6 ga vary. That is why 15 kabilog ang justices sang Supreme Court. Kay if do not expect that they will always agree. Do not expect nga may unanimity sila. Because if they always render a decision unanimously, there is no need of having 15 justices. In that case, we only need one justice to decide in all these cases. That is why there are 15 justices of the Supreme Court, because it is expected nga kada isa sa ila may vary or varied opinion on the matter. So I think na-explain natin ini ang fugitive disentitlement doctrine nga pwede ikaw i-deny sing court kung hindi ikaw mas-submit sa jurisdiction sang court sa mga petition to bail, sa mga motion to quash. There are times nga i-require gid ang attendance mo sang korte. So I think nakapathag kita sa inyo sini nga basi magambal ka mo si piyak to ya wala man to sa ginpaper ako ginapilit gid. But of course that all depends sa korte kung di mo pending nga asunto. Mga kabiyanan, diri kita anay naghingapos ang atong programa, the you and the law. Magabalik kita sa madason nga Domingo. Salamat sa Oyster Point Car Wash kag Cafe La Huerta sa pag-sponsor, pagdala sa inyo sang sini nga programa. Karon alas 9, magabalik kita subong 8:30, magabalik kita sa atong programa Mga Kabutigan ni Plaridel Nava. Karon alas 9, after 30 minutes balik kita. Thank you for watching. This is Attorney Dan Cartena saying goodbye for now
Good evening.